Shabbat Shalom po mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa binigay niyo po sa aming pagkakataon upang muli po kami makapag-aral ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita upang ito po ay magbigay sa amin ng gabay at patuloy po kaming lumakad sa ayon sa inyong katotohanan, ayon sa inyong kalooban. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo itong salita, ang inyong salita na ito po ay makarating sa mga tenga at mga puso ng mga taong sumasaliksik ng inyong katotohanan at nawa, Panginoon, ay ito ay magbunga ng pagsunod ayon sa inyong iniuutos sa amin. Muli, binibigay namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom po muli mga kapatid, mga kaibigan, at tayo po ay pag-aaralan natin ang pangatlong serye ng ating topic, patungkol kay Pablo at ang Torah, no? Dito nung una ay ang unang serye natin ay pag-usapan natin na si Pablo ay nagturo ng Torah, at ang pangalawang serye natin ay si Pablo ay sumunod sa Torah. At pangatlo, na itong serye na to ay ano ba itong pinag-uusapan na batas o Torah sa Hebrew at nomos naman sa Greek, ano? At alam natin na si Pablo ay isinulat niya ang kanyang mga apostolic writing, sa mga kasulatan ng apostoles sa Griego na salita, no? At ang ginamit niya na salita rito ay nomos, no? Ito po ay salitang Griego. At ba't ba natin pinag-uusapan ito? Dahil yun nga po ay naging uh, pangunawa ng mga kapatiran nating iba, no? O ng sabihin na natin nakakarami, na si Pablo ay hindi ay naging ang advokasya niya ay wag sundin ang Torah. At wala na ito, no? Tayo ay namumuhay sa grasya at hindi na sa Torah at hindi na sa batas, no? At ito po ay talagang napakalayo po sa katotohanan, at kaya po natin ginagawa ito ay upang mabigyan natin ng hustisya ang salita ng Panginoon at maipahayag ang tamang uh, 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 katuruan sa Biblia, no? So pag-usapan po natin dito ang ano ba talaga ang background, ano? Ang nomos, ito ay ang ginamit nga po na salita ay nomos, no? Ito po ay of course translated sa law, no? Pero ang tunay na ibig sabihin ng Grego na nomos ay galing ito sa kung ano yung tama. So yun ang ibig sabihin, ano? At ito ay ang isa pang ibig sabihin nito ay ito yung ibinigay sa isang tao o sa mga tao, no? So kung ano yung tama at kung ano yung binigay sa mga tao. So ibig sabihin ito yung dapat nilang gawin, ano? Sa unang panahon pa, no? Makikita dito na kung ano yung normal, kung ano yung kagawian, kung ano yung kustumbre, yun ang batas. So kung ano yung ginagawa na ng mga tao, ng mga nakakarami, yun ang batas. Actually, ginagawa rin natin yan ngayon lalo sa mga ibang bansa, katulad ng Canada, may tinatawag na common law. Yung ibig sabihin, yan yung mga ginagawa na, kagawian na, ay hindi kailangan isa batas kasi ginagawa na siya, no? Iyan katanggap-tanggap na. Saan ba galing ito? Yun ang no? Yun ang gusto nating unawain. Nung itong nomos na ito ay nagsimula ito ng about 5th century BCE, no? At ito ay technically ang nomos ay nagsimula ito sa um, sa mga Griego, na ang salita nilang ibig sabihin ito ay batas ng gods, ng mga Diyos nila, no? Marami silang mga Diyos eh.
So may mga propeta sila, may mga pari sila, mga um, uh, may mga tinatawag na mga uh, mga taong nakakausap ayon sa ano no, nakakausap nila ang kanilang mga Diyos-Diyos at mga Diyos nila. So kung ano yung sinasabi ng mga pare, mga priest nila, no? Mga temple priest o yung mga ano nila, yung mga propeta nila, no? Or kung ano man ang tawag nila sa mga ganun, ano? Ay yun ay nomos. Ibig sabihin ito'y galing sa kanilang gods, no? Kaya sinusunod. Ngayon later on, nung na-develop na ang mga kingship, yung kaharian, naging formal na ang kaharian ng mga Griego at nagsisimula na silang maging organized, no? Ang kanilang hari, ang salita ng hindi lang yung salita ng mga gods nila ang nomos. Ito rin ay salita ng hari. Kapag sinabi ng hari na ganito, batas na rin yon, nagiging batas na rin. Kaya hindi pwedeng bawiin ang sinabi ng hari, no? Ang salita ng hari ay hindi nababali. Parang gano'n kasi batas na siya. Ngayon, later on, nag-formalize na, lalong nagkaroon na ng mga mga mambabatas, ang mga Griego. So, dahil marami na, medyo magulo na kasi may mga sinasabi ang mga pare, may mga sinasabi ang mga propeta ng ng kanilang mga Diyos-Diyosan, tapos may sinasabi rin ng hari, medyo gumugulo. So ang ginawa nila, ginawa nila itong kasulatan. So unang ginawa nila ay inadapt nila yung mga existing na. So nilagay na nila yon. Ito batas ng ganito, itong batas ng hari, itong batas ng kanilang ano. So ang mga tao, ang understanding nila sa pag sinabing nomos, ito ay talagang dapat sundin. Yan, talagang ito ay hindi pwedeng hindi sundin at ikaw ay madidisgrasya talaga. Actually to the point of death, no? Depende of course sa kung ano ang binayolate mo. Pero ang mga tao ayaw nila sa mga taong hindi sumusunod sa batas, no? Kasi para sa kanila, ang mga taong hindi sumusunod sa nomos, yung word na yun, ano, kaya pinaparusahan nila, no? So yun ang sa ancient, no? Ancient Greek. Ngayon, saan ba galing itong ano na to? Ang Torah, no? Ang Torah po mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay hindi talaga siya batas. Hindi siya hindi ang ibig sabihin ng ng Torah sa Hebrew, ito ay instruction sa English, no? Hindi siya law. So instructions ito o sa Tagalog ay tagubilin. No? Iba ang law sa um, sa sa Hebrew. Iba ang Torah, no? Kaya lang um, ang nangyari noong panahon ng uh, mga Griego na sila ang namumuno sa buong mundo after makonquer ni Alexander the Great ang buong known civilization kasama ng Israel doon. Pero yun nga, namatay siya, nahati ang kingdom sa apat. Ngayon yung apat na generals ay kanya-kanya na silang naghati-hati sila ng kingdom. Napasama ang Israel sa kingdom na kung saan nagre-reign ang isang emperor sa um, Egypt siya nagre-reign. Doon ang ano niya, doon ang base niya. So during the time, dahil itong mga Greeks na to, hindi lang sila mga warriors, kundi talagang mga mahilig sila mag-aral. So ang ginawa na itong leader na ito, na itong emperor na to, ay gumawa siya ng pinakamalaking library sa buong mundo. Ito yung sa Alexandria, no? Na kung saan ang ginawa niya, lahat ng mga writings ng mga nasasakupan nila ay ito ay ikino-convert o tinatranslate sa salitang Griego.
So during the time ang Israel ay sakop ng Greece, no? O ng mga Greeks na ay yung general na yun ay nakabase sa Alexandria. So ang ginawa ng emperor ay kumuha siya ng 6 na mga sages o mga scholars na mga Israelitas na kung saan ay 6 na tao sa bawat tribo. So kumuha siya ng 72, bali 72 na na mga experts, no. Ang instruction niya ay i-translate ang Torah, yung Tanakh actually o yung Torah saka yung prophets and writings sa Greek. So actually ang sinimulan doon sa Torah, no? Yung Torah kailangan i-translate sa Greek. So ito yung first 5 books of Moses that time, no? Ngunit dahil marami siyang naririnig na talagang amazing ang Torah, ang ginawa niya ay pinaghiwa-hiwalay niya ang 72 na sages galing sa iba-ibang tribo. Hindi sila magkakasama, pinaghiwa-hiwalay niya, no? At hindi nila alam kung anong gagawin nila, ba't sila pinatawag, basta tinawag lang sila yung mga magagaling, pinatawag sila sa Egypt at iniligay sila sa kanya-kanyang kwarto. At bawat isa sa kanila sinasabihan niya ng iisang bagay. I-translate ang salita ang Torah sa Greek. Ganun, ano? So, hindi alam na bawat isa na pare-pareho ang kanilang ginagawa at hindi rin sila nakikita. So, ayon yan sa mga ancient writings. Ngayon, sinimulan nila lang gawin. Ang problema, first time ito na matatranslate ang Hebrew writings sa ibang lingwahe. Ang problema pa, hindi sila nagkikita. Hindi nga nila alam kung ano nangyari doon sa sa mga kasama nila, no? Kaya medyo very challenging, I would say, no? Challenging yung ano nila, yung sitwasyon, no? So hindi basta-basta yung kanilang ginagawa at talagang kumbaga ito ay challenge sa kanila ng emperor. So hindi alam ng bawat isa na ang ginagawa pala niya ay tinatranslate din ng Torah. Pare-pareho sila. Ang purpose nito ay para makita ng emperor kung talagang totoo ang sinasabi nila o kung talagang magkakapareho ang translation ng bawat isa. So yun ang challenge doon, ano? So hindi siya basta-basta ginawa lang for the sake na gawin lang, kundi may challenge pa. So yun ang isang problema na medyo mahirap mahirap gawin, ano? Kasi paano kayo magkakapare-pareho, no? Maski ang mga Pilipino, bigyan mo ng isang sentence, ano? Na o isang paragraph, isang kwento. Ang tanong, ita-translate ang English sa Tagalog, malamang hindi magkakapare-pareho, no? Yun ang for sure na kasi iba-iba ang translation natin, iba-iba ang pangunawa, iba-iba yung mga vocabulary. So, maraming problema ang hinaharap ng mga experts, no? Yung mga sages. Kasi may maraming terminology sa Hebrew na walang equivalent sa Greek. Ano po? Unang-una, siyempre ibang lingwahe yon, ibang spelling, iba ang alphabet. So anyway, isa sa pinaka-problema nila ay yung paano nila ita-translate ang salitang Torah sa Greek. So kung ita-translate nila
ito bilang tagubilin. Kumbaga, sabihin na lang natin tagubilin, no? Parang instructions, no? Instructions. Tagubilin. Ang dating nun sa mga Greek, parang okay, optional. Pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin, optional, di ba? So, nakakame up sila ng salita na nomos. Kasi ang nomos, walang option na hindi sundin. Kasi death penalty ang kaparusahan niyan. So hindi siya exact translation, pero gustong ipalabas ng mga sages, ng mga Hebrew, mga Israelite sages na gumagawa ng translation, na ang Torah ay sa una salita ng Panginoon. Ito'y salita ng God of Israel. Kasi kung maalala natin, sinabi ko earlier, na ang unang nomos, ito ay mga salita ng mga gods na ibinibigay through mga priest nila or prophets, no? Or minsan nakikipag-interact talaga yung gods nila ayon sa mga salita nila. Kung anong inutos ng gods na yon, yun batas. Dapat sundin talaga yon, no? So, kung instruction lang, parang galing lang sa tao. So, parang ganoon ang dating, ano? So, parang hindi siya ganoon ka bigat. So, ang ginawa ng mga translator, nilagay nila nomos. 'Yon. So, ang Torah ay nomos. Para malaman ng nagbabasa na Griego na ito ay salita ng Panginoon ng Israel. Hindi ito galing sa tao. So, itong salita ay hindi pwedeng baliin. Ito ay hindi pwedeng i-ignore. So, yun po ang concept no. At ito ay hindi mababaliwala. So, ang ayon sa nomos, yung salitang nomos during the time ng isinulat ang Septuagint na tinatawag o LXX, galing yan sa dahil 70. Actually, ang original niyan is LXXII para 72. Kaya lang later on, naging LXX kasi para mahaba na may II pa. So LXX na lang. Or tinawag nila ito na Septuagint, no? Septa galing sa 72, galing sa 70, no? So anyway, so isinulat nila ito at pare-pareho sila ng pagkaka-translate. Nung kinumpare ang writings ng mga sages, pare-pareho, exactly the same, para silang nagkopyahan, pero hindi sila nagkopyahan. Sila ay nakahiwalay ng matagal, kanya-kanya sila, pinoprovidean lang sila ng pagkain, hindi sila para silang naka-house arrest. Kaya nung kinumpare, ang gulat na lang ng ng emperor at ang mga advisors niya dahil pare-pareho. Paano nangyari yun? So isa po ito sa miracle ng translation ng Biblia, no? Hindi po katulad ng mga Biblia natin, ito po mawalang galang na ang medyo bias po ako kasi ang para sa akin, ang opinion ko, pinakamagandang translation na English o pinakamaganda siya dahil siya ay pinakamalapit, dahil siya ay word by word ang translation. Ito po ay King James Version, no? Yan po ang pinakamaganda na translation dahil dikit. Mahirap nga lang bigkasin minsan kasi mga thou, thy, and all. Mga iba ang medyo old English, ano? Pero yun ang pinakamalapit, no? So minsan okay din yung modern King James, pero dahil nga sila yung word by word. Pero ang King James po ay maraming revisions. Kung hindi ako nagkakamali, pang 7th o pang 8th revisions na yan kasi nga may mga mali. So, unfortunately, again, yan ang favorite ko. I would prefer that compared to any other translations. Makakatulong din yung iba, okay din. Pero, hindi po siya perfect. Meron po siyang revisions. Yan ay katotohanan lang po, I think yung revision 6 is completely mali talaga. Nagkamali. So, inulit na naman. So, or maraming mali. Hindi naman completely mali. Maraming mali. So, pero,
umaayos na korekta nila. So pero may revisions. Saka maraming translations, maraming translators, no. Ang first translation ng Bible ay Septuagint at ito lang ang ginagamit mula noon, ano. At hindi na ito napalitan, hindi na ito nabago. Yung panahon ng ating Panginoong Yeshua, Septuagint, pero sa labas, hindi sa loob ng Israel. Sa Israel, Hebrew lang talaga, no? Tapos later on, translate ang si Jerome mga around 3rd or 4th century, translate niya ang Septuagint, translate naman niya sa Latin, which is yun yung Latin Vulgate, no. Tapos later on nag-attempt meron ding Aramaic version pala, which is later na rin yon, pero hindi masyado gamit kasi nga ang Aramaic, ito po ay lingwahe ng mga nanggaling sa Babylonia, no. So yung mga nasa Babylonia naman na i-translate din nila later on, pero hindi talaga yun ang sanction, no. So mas sanctioned ang mas tingin nila mas inspired ang Septuagint dahil nga sa miracle na nangyari, dahil 72 ang nagta-translate, pare-pareho ang translation, exactly the same, no. Parang kinopya, no. Hindi na po naulit yan. Later on nag-try din mag-translate si Wycliffe sa English, yung old English pa talaga, pero hindi niya natapos dahil pinatay siya. Then later on nag-attempt si Martin Luther naman i-translate ito sa German, na naging successful, na ito nag-create ng Reformation. Tas later on trinay naman ni Tyndale, at halos matapos niya pero hindi niya pa rin natapos, at pinatay din siya. At isa sa mga reason kung ba't siya pinatay, kasi ayaw niyang palitan yung salitang ecclesia, no. In Greek, ecclesia, translate niya ito na congregation. Now, yun ang tamang translation. Pero ang gusto ng simbahan ay gawin itong church, word na church. Hindi naman po tama yung translation na yun. So hindi pumayag si Wycliffe, si Tyndale, ayun, pinatay siya. Anyway, so yan po, ano. So babalik tayo dun sa usapan natin. Ang nomos ay law, or words coming from God, no, or from the king, or ito yung written law ng na kailangan sundin. Ang Torah ay tagubilin or instructions. Pero ang ginawa ng translators, ginawa nila itong nomos para ang magbabasa ay maintindihan niya na ito'y salita ng Panginoon ng Israel, ng God of Israel, ano. So hindi pwedeng babago, no. So yan po ang yan ang introduction niyan, ano. Ngayon makita natin na maski noong unang panahon, nung simula pa sa Genesis, ano, sa Hebrew yan ay Bereshit, no. Iba ang tawag ng mga Biblia ng mga title ng mga book sa Biblia ng Hebrew kaysa sa English, ano. Anyway, may mga batas na. May mga instructions na binigay ang Panginoon patungkol sa pagiging fruitful at mag-multiply, yung food commandment sa verse 29, yung Sabbath sa chapter 2 verse 3, yung iwanan ang magulang at sumama sa asawa, chapter 2 verse 24. At makita rin natin dito na si Abel at si Cain ay nagsakripisyo sa Panginoon, at alam nila kung anong ginagawa nila. Pero hindi ginawa ng tama ito ni Cain, kaya siya ay hindi tinanggap ang kanyang offering, at nagalit siya at pinatay niya yung kapatid niya. So kung dun sa mga nakarinig na ng istoryang ito, hindi po kung ano man lang itong kung bakit tinanggap ng Panginoon at hindi. Mali talagang ginawa ni Cain, kasi nag-offer po siya ng sakripisyo ng mali sa maling
araw. Sa Greek, sa Hebrew po, ang nakalagay doon, ito ay magfo-fall either yung Rosh Kodeshim o yung beginning, yung first new moon or Sabbath, no? Yun yung burnt offering. So mag-o-offer ka lang ng burnt offering kung ito ay new moon or ito ay Sabbath. Ang binigay niya first fruit, yung first fruit ng kanyang mga sa ano niya, sa kanyang sa field kasi farmer siya. Pero dati ginagawa naman niyang tama. Ngayon, later on, siguro napagod na siya, hindi na niya ginawa. So, makikita natin dito na may ginagawa sila. No? At kung makikita rin natin na wala nang batas na violate si Adan at si Eva after nila magkasala. So, one time lang sila nagkasala. So, meron ng batas talaga ang Panginoon simula't simula. No? Ngayon, makikita natin na si Abraham ay sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Sinasabi yan ng Panginoon na sumusunod siya. So, ibig sabihin, meron ng mga kautusan. Ngayon, paano ba nalaman ni Abraham ang mga kautusan ng Panginoon? Ito ba talaga binuhos lang sa kanya bigla sa utak niya? Or kung anong ginagawa niya lang niya, bahala na, tapos nagkataon lang na ito ay tama, hindi po, no? Pag tiningnan natin ang ano, kaya inilagay ng Panginoon sa Genesis ang mga timeline ng mga amain, ano? Si Adan ay nabuhay ng 933 years, ano? So sabihin na lang natin nagsimula siya sa year 0 o year 1, ano? Tapos namatay siya ng 930 kasi 930 years siya, no? Tapos si Seth naman ay ipinanganak si Seth nung 100 plus na si Adam, 130 years old. Tapos siya ay nabuhay naman ng 912. So 1042, no? So makikita natin na hanggang kay Enoch, ano? Pangpito si Enoch sa mga amain mula kay Adan. Siya ay pinanganak na nung 460 years old si Adan. Si Enoch naman ay pinanganak, no? So makikita natin dito na buhay pa lahat. Ang iisa pa lang namamatay dito si si Abel, no? So tinuruan ni Adan ang kanyang mga anak, apo sa tuhod, kaapu-apuhan ng katuruan ng Panginoon kasi siya ay tinuruan ng Panginoon. Siya ay nakakausap niya ang Panginoon nung araw, nung nasa garden pa. So tinuruan siya kung anong dapat niyang gawin, ano? So ito ay naipasa rin niya. Kaya nga sabi ng Panginoon nung nagkasala nung nagagalit si Cain, no? Sabi ng Panginoon, kinausap siya, sabi niya, bakit ka ba nagagalit? Bakit ka ba nagmamaktol? Kung tama ang ginawa mo, hindi ka rin ba tatanggapin? So, ibig sabihin, alam niya kung anong tama. Alam niya kung anong tama, no? Kaya sinabihan siya ng Panginoon, kung tama ang ginawa mo, bakit hindi ka tatanggapin? So, tatanggapin ka rin. Kaya lang, mali nga ang ginawa niya. So, hindi tinanggap yung ang kanyang offering, no? Ngayon, si Enoch naman ay nabuhay ng 365 years at sa panahon ni Enoch, namatay na si Adan, no? Namatay si Adan. Ngayon, si Enoch, makikita natin dito na siya ay sumusunod lumalakad sa mga kautusan ng Panginoon. So, ibig sabihin, meron na talagang kautusan ng Panginoon. So, sinusunod niya ito, no? Pero dahil nga lumalakad siya sa kautusan ng Panginoon, siya ay kinuha ng Panginoon. But 365 years old pa lang siya, kinuha na siya. Ngayon, pero bago siya kinuha, si Enoch ay nagkaanak nung around 65 years old siya. Nagkaanak siya. Ang pangalan ay Methuselah. Si Methuselah po, siya pinakamahabang buhay na tao sa buong simula't simula pa, no? So Methuselah ay nabuhay siya ng 969. So ngayon ang anak ni Methuselah si Lamech. Si Lamech tatay siya ni Noah, no? At alam natin si Noah ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Siya ay perfect sa kanyang generation. Perfect siya. Siya ay righteous, siya ay just, he walks with God, at perfect siya sa mata ng Panginoon. Ayon yan sa Genesis chapter 7 verse 1, saka Genesis chapter 6 verse 9 or 11 I think. So, nung panahon ni Noah,
2 tao lang ang patay, no? Tatlo. Si Adan, si Abel, saka si Enoch. Wala na si Enoch, hindi na niya inabutan. Pero si Methuselah, yung anak ni Enoch, naturuan pa ni Enoch, na naituro din niya kay Lamech, na naituro naman ni Lamech kay Noah, no? At si Noah ay nabuhay ng 950 years old. Na ito naman ay inabutan ni Abraham. Si Abraham, nung namatay si Noah, 53 years old na si Abraham. Nagpang-abot talaga sila. Actually, ang inabutan ni Abraham, hindi lang si Noah, kundi pati si Shem, no? Si Shem, inabutan niya, mga righteous po ito, no? Inabutan ni Noah si Shem, si Arphaxad, si Sala, si Eber, si Peleg, si Reo, si Sirog, Neho. Naabutan niya halos lahat ng amain niya. So naturuan siya ng kanyang ng batas, no? ng instructions ng Panginoon, ano. Ngayon nung panahon ng ancient Israel, um, ang pagsunod sa Torah ay unconditional. Walang condition ito. At dapat talaga kumpleto. At ito po ay ina-address lang sa Israel, ano. At ito ay lalong napalakas nung mangyari na yung na-exile ang Israel, ang Judah, no? Yun na una yung Northern Kingdom nawala, hindi na nakabalik, kinuha ng mga Assyrian. Tapos ang mga Jews o mga from the tribe of Judah, nakuha din sila. Pero nakabalik sila after 70 years. Exactly sa mga prophecies ng mga prophets, no? Nila Jeremiah, nila Isaiah, nila Daniel, na balik yun, no? So kaya naging ano talaga sila, naging masyadong masunurin na sa law, no? Kaya fast forward tayo kay Pablo. Si Pablo ay naging persecutor ng mga mananampalataya dahil nga sa kanyang zeal sa batas, sa Torah, no? Pero nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, nagbago lahat 'yon. Naging hindi na nag-iba ang kanyang pananaw, no? So si Pablo, katulad ng mga na ano natin, na pag-usapan natin nung dalawang serye, no? Ay nagpi-preach siya sa mga synagogue sa Damascus. Acts 9:20. Nag-celebrate siya ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Nasa mga gawa o Acts chapter 12 verse 3. Tapos si Pablo sa si Barnabas ay nagturo o nag-preach sa synagogue ng Salamis on Sabbath day ng Shabbat. So ito'y nasa mga gawa o Acts chapter 13 verse 5 and verse 44. Makikita po natin dito puro Shabbat saka synagogue lang ang pinupuntahan ni Pablo. Si Pablo at si Barnabas ay nagturo sa Iconium, sinagoga ng Iconium. Ayon sa mga gawa 14:1, no? Acts 14:1. Siya ay tinuli niya si Timothy. Acts 16:3. Siya ay nag-observe ng Sabbath sa Philippi. Mga gawa o Acts chapter 16 verse 12 to 13. Si Pablo ay sumusunod ng mga kustumbre na ang kustumbre niya ay pumunta sa sinagoga ng panahon ng Shabbat, no? Iyan po ay nasa mga gawa o Acts chapter 17 verse 2. At si Pablo ay pumunta ng 3 beses sa sinagoga ng Shabbat sa Thessalonica, Acts 17:1-3. Siya ay pumunta sa sinagoga sa Berea, Acts 17:10-12. Siya ay nagturo sa sinagoga sa Athens, mga gawa 16 hanggang 17, Acts 17:16-17. Si Pablo ay nakipagtalo sa sinagoga, nakikipagdialogo sa sinagoga every Shabbat, tuwing Shabbat sa Corinth, no? Sa loob ng 1.5 taon, mga gawa 18:4, Acts 18:4. Si Pablo ay
ay nag-Nazarite vow, no? Nag-Nazarite vow siya, nagpapahaba ng buhok, tapos later on papakalbo siya. At kinumpleto niya ito sa Achaia, sa Acts 18:18. Si Pablo ay pumunta sa sinagoga sa Ephesus, no? Acts 18:19. Siya ay pumunta at dumalo sa sinagog sa Ephesus ng 3 buwan. Acts 19:8, no? Siya na naman ay nag-obserba ng kapistahan ng tinapay na walang libadura o Feast of Unleavened Bread sa Acts chapter 20 verse 6. Si Pablo ay nagplanong pumunta sa Jerusalem sa kapistahan ng Pentecosta, Acts 20:16. So gusto niyang mag-celebrate ng Pentecost. Si Pablo ay nag-perform ng purification rites o yung paglilinis ng at nag-sacrifice pa, nag-offer siya ng animal sacrifice sa templo ayon sa Acts 21:23 to 26. Nakita si Pablo ng 7 araw sa loob ng templo, Acts 21:27. Si Pablo ay sumamba sa Jerusalem, sa templo, ibig sabihin, Acts 24:11. Si Pablo ay pumunta sa synagogue sa Jerusalem, Acts 24:12. Lahat po ito, no, ay ginawa ni Pablo. So, makikita natin dito na si Pablo na kung saan ay sinasabi ng mga tao na siya ay naging ang advokasya niya ay huwag sundin ng batas ay maling-mali po. Ang katotohanan po niyan, siya po ay sumusunod ng diligently. At ito po ay pinag-usapan nila at si James mismo ay nagpapatunay. Sabi niya sa Acts 21, nakikita namin na ikaw ay masunurin sa batas, masunurin sa Torah, at sa kostumbre ng mga amain. So, sila mismo nakikita nila, no? Makikita natin dito na ang akusasyon sa kanya ay tinuturuan daw niya ang mga Hudyo na nasa mga nations, nasa mga Gentiles na iwanan na si Moses o iwanan na ang Torah. Na wag nilang i-circumcise ang kanilang mga anak at wag nang sumunod sa kostumbre. Puro po maling mga akusasyon po ito, no? Samantalang sinasabi niya sa Acts 21:28 na ang sinasabi ng mga kalaban niya na siya ay nagpipreach laban sa mga Hudyo, laban sa batas, at laban sa templo. Pero sabi ni Apostol Pablo ay hindi siya nagkamit ng anumang hindi siya nagkamit ng laban sa batas ng mga Hudyo sa templo ayon sa Acts 25:8, no? At nag-apila rin siya kay King Agrippa na expert sa mga kostumbre ng mga Hudyo na nakikita na hindi naman talaga siya na mali ang accusation sa kanya. At nag-apila rin siya sa Roma na kung saan pinakita niya doon na siya ay sumusunod sa mga kostumbre ng mga amain. So, traditions of the fathers. Hindi lang po Torah ang sinusunod niya, pati traditions of the fathers, no? Yung mga tradisyon ng mga amain ng mga Hudyo, no? So makikita natin dito na ang batas, no? Ang Torah ay talagang na-misinterpret, no? Maling-mali ang pagkakaintindi. At makikita natin dito na walang katotohanan sa mga akusasyon kay Pablo. At ipinapakita dito sa mga ancient writings, sa unang translation, sa pag-translate ng Bible o ng Torah, ay pinapakita na rito na ang Torah, bagamat ito ang tunay na ibig sabihin ay tagubilin o instruction, ito po ay translate na nomos, na kung saan ito ay batas. Ito ay salita ng Panginoon na hindi pwedeng baliin. Ito ay salita ng isang hari na hindi pwedeng i-ignore, no? Hindi po siya optional. So yun po ang gustong iparating ng mga sages, yung 72 sages, na kung saan ay translate nila ang salitang Torah na Hebro papunta sa nomos na Griego. So dahil hindi po optional
ang pagsunod sa Torah. Ito po ay required at ito po ay may penalty of death kung babasihan natin ang tunay na salita ng Nomos. Ano po? So, I hope and pray na ito ay nagbigay sa atin ng kalinawan sa ating pangatlong serye patungkol kay Pablo, patungkol sa Nomos at patungkol sa Torah, at hopefully sa pang-apat na serye natin na kung saan pag-uusapan natin ang 7 batas ni Pablo, na nagbanggit siya ng 7 batas. So ito po'y tatalakayin natin sa susunod na Shabbat. At sa ngayon ay I hope and pray na nawa ay nagkaroon po tayo ng konting kalinawan dito. At kung meron po kayong katanungan, kayo po ay mag-message lamang po sa amin. At tayo po muli ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pangunawa na maintindihan namin ang inyong Torah. Salamat, Panginoon, sa inspiration ninyo sa 72 sages na kung saan ay translate ang Torah na galing sa Hebreo patungo sa Griego, at ito'y ipinapakita na ang salita, ang Torah ito po ay nomos, o ito po ay salita ng Panginoon na hindi pwedeng baliin at hindi pwedeng hindi sundin. Nawa, Panginoon, ang mga makakapakinig nito ay patuloy na magsaliksik at patuloy na hanapin ang inyong katotohanan, na sila po ay eventually ay mag-decide na sumunod sa inyong Torah. Muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom, mga kapatid.